Ang kwento ni Elizabeth ay nagsimula sa dance studio, kung saan siya nagpa-practice kasama ang iba niyang mga dancer. Sa kanyang ika-50 na kaarawan, si Elizabeth, dating sikat ngunit ngayon ilaos na Hollywood movie star, ay bigla na lang tinanggal mula sa kanyang matagal ng aerobics show ng producer na si Harvey dahil sa kanyang edad. Iniwan siya nito mag-isa sa mesa, nakatitig sa isang basong mailangaw. Nalulungkot, nag-drive si Elizabeth at na-distract sa isang billboard na tinatanggal. Dahil dito, bumangga ang kanyang kotse sa kasalubong na sasakyan. Dinala siya sa ospital at inasikaso ng isang doktor na sinamahan ng mga nurse. Sinabi ng doktor na wala siyang seryosong pinsala at maaari na siyang umuwi. Matapos siya nitong batiin ng happy birthday, umiyak si Elizabeth habang umaalis ang doktor. Isang batang nurse ang nagpaiwan, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, at tinanong kung may nararamdaman siyang kakaiba. Tiningnan at kinapa nito ang kanyang likod, ngunit sinabi rin na wala naman itong napansin. Iniabot ng nurse ang kanyang dilaw na winter jacket bago siya lumabas ng ospital. Paglabas niya, may dinukot siya mula sa kanyang bulsa, isang papel na nakabalot sa isang flash drive na may nakasulat na The Substance at mga numero ng kontak. Habang iniinspeksyon niya ang flash drive, may tumawag sa kanya. Nagpakilala ang lalaki bilang Fred, binati siya ng papuri sa kanyang dating karera, at inimbitahan siyang lumabas para uminom minsan. Dahil walang business card si Fred, isinulat na lamang niya ang kanyang kontak sa isang papel at iniabot ito kay Elizabeth bago umalis. Nang gabing iyon, si Elizabeth ay nasa itaas ng isang gusali, nakatayo sa harap ng malaking salamin at nakatingin sa malayo. Kinuha niya ang flash drive at pinanood ang laman nito sa DC. Narinig niyang sinasabi sa video, "Have you ever dreamed of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your death." May mga teksto sa screen na nagsasabing, "1 week for one and 1 week for another. When combined, you are one. You cannot escape yourself." Matapos panoorin ito, itinapon niya ang flash drive sa basurahan at uminom ng alak mag-isa sa bar counter. Nakatingin siya sa kabila kung saan may isang magkasintahang nag-iinuman. Nang umuwi siya ng lasing, nagsuka siya sa banyo at, habang nakaluhod sa harap ng toilet, tumingin siya sa salamin ng malungkot. Pumunta siya sa sala, kinuha ang isang crystal ball na may larawan niya noong sumasayaw pa siya, at ibinato ito sa malaking portrait niya sa dingding na nabasag. Bumalik siya sa basurahan at kinuha ang flash drive na itinapon niya. Naging interesado siyang muli sa inaalok nito. Isang black market serum na nangangakong gagawing mas bata, mas maganda at mas perpekto ang sinuman. Tinawagan niya ang numerong nakalagay sa papel. Sinagot siya ng isang tao, binigyan siya ng address, at agad binaba ang telepono. Kinabukasan, matapos maligo, nakaupo si Elizabeth sa lobby nang dumating ang isang package. Binuksan niya ito at nakita ang isang card na may nakasulat na ay 503. Agad siyang lumabas at pinuntahan ang address na ibinigay ng kontak. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang lihim na pasukan. Tinapat niya ang card na may 503 sa scanner at bumukas ang pinto. Pumasok siya sa isang napakalaking espasyo na puno ng mga locker. Nahanap niya ang locker na may numerong 503, binuksan ito at kinuha ang package. Sa loob, naroon ang activator serum, stabilizer, food matrix, at iba pang nakasulat na tagubilin. Sa loob ng restroom, hinubad ni Elizabeth ang kanyang damit at tumayo sa harap ng salamin. Habang tinitingnan ang sarili, narinig niya ang isang boses na parang galing sa kanyang konsensya, sinasabing siya ay isang e-matrix. Kinuha niya ang activator serum at ininject ito sa sarili. Bigla siyang nahilo, bumagsak sa sahig, at ramdam ang matinding sakit habang ang substance ay nagsisimulang mag-transform sa kanyang katawan. Habang ito ay nagaganap, nakita niya ang pagbabago sa kanyang likod, isang slit ang nabuo, at mula rito ay lumabas ang mas batang bersyon niya, si Sue. Pagkalabas ni Sue, agad niyang tinahi ang likod ni Elizabeth upang maibalik ito sa dati. Nalaman nilang kailangang magpalitan ng consciousness ang dalawa kada 7 araw ng walang palya. Ang hindi aktibong katawan ay mananatiling walang malay at pinapakain ng intravenous weekly food supply. Araw-araw, kailangang mag-inject ng stabilizer fluid mula sa orihinal na katawan ni Elizabeth upang mapanatili ang kalagayan ng katawan ni Sue. Kinagabihan, si Sue ay nakahiga sa kama, nag-iisip.
Kinaumagahan, naligo siya sa shower habang si Elizabeth ay nanatiling walang malay sa sahig ng restroom. Matapos maligo, nagsuot si Sue ng bathrobe at tumingin sa salamin, kinausap ang sarili, ngunit biglang nakaramdam ng hilo at dumugo ang kanyang ilong. Binuksan niya ang kabinet, kinuha ang stabilizer fluid, at ini-inject ito sa likod ni Elizabeth. Kumuha rin siya ng sample mula kay Elizabeth at ini-inject ito sa kanyang sarili. Si Sue, na ngayon ay nag-aanyong Elizabeth, ay nag-audition para sa isang show suot ang kanyang suit. Natanggap siya at inimbitahan ni Harvey. Siya ay naging isang overnight sensation, pinalitan si Elizabeth sa GE show, at kalaunan ay inalok na maging host ng network's prestigious New Year's Eve show. Habang namumuhay si Sue ng puno ng kumpiyansa at kasiyahan, si Elizabeth naman ay naging reclusive at nag-self-pity. Sa pagtatapos ng lingguhang cycle nila, si Elizabeth ang tumatanggap ng bagong supply ng substances mula sa locker. Si Sue naman, habang aktibo, ay naghanap ng lihim na espasyo sa apartment. Sinuri niya ang mga dingding at nakahanap ng void space na binutas niya gamit ang isang matigas na bagay. Nilikha niya ang isang tagong kwarto kung saan niya itinatago si Elizabeth habang walang malay. Isang araw, may kumatok sa kanyang pinto, si Victor, isang kapitbahay, na magrereklamo sana dahil sa ingay. Ngunit nang makita ang kagandahan ni Sue, nagbago ang tono nito at sinabing kung may kailangan siya, nasa tapat lang ng pinto ang apartment nito. Bumalik si Sue sa restroom, hinila ang katawan ni Elizabeth, at itinago ito sa bagong kwartong nilikha niya. Patuloy niyang ginawa ang show na Pump It Up na ikinatuwa ni Victor. Isang araw, bago umalis para sa isang party, binisita muna ni Sue si Elizabeth. Sinuri niya ang food matrix at bumulong, "Don't eat so fast," bago umalis kasama ang ilang kaibigan. Habang unconscious si Elizabeth, mabilis na dumadaloy ang food substance sa kanyang intravenous tube. Si Sue naman ay nagparty at nag-uwi ng isang lalaki para sa casual sex. Ngunit biglang dumugo ang kanyang ilong. Naalarma, bumalik si Sue sa secret room upang kumuha ng stabilizer fluid mula kay Elizabeth. Ininject niya ito sa sarili upang maiwasan ang side effects ng serum. Sa sumunod na switching cycle, naging si Elizabeth muli ang conscious. Nang magising, nakita niyang magulo ang sala mula sa party noong gabi. Napansin din niya ang isang sulat sa bintana, ngunit bago niya ito makuha, naramdaman niyang bumagal ang switching. Ang resulta, mabilis na pagtanda ng kanyang kanang hintuturo. Sa takot, pumunta siya sa restroom at hinugasan ang kanyang daliri, ngunit nanatili itong kulubot. Pumasok siya sa secret room at nakita ang stabilizer na ginamit ni Sue sa sahig. Tinawagan ni Elizabeth ang supplier, na nagbabala na ang hindi pagsunod sa switching program ay maaaring magdulot ng irreparable aging sa orihinal na katawan. Habang nililinis ang sala, napatitig si Elizabeth sa GV at nakita si Sue na sumasayaw. Napansin niyang may gumagalaw na bukol sa katawan ni Sue, na nagdulot ng matinding pangamba. Biglang may kumatok sa pinto. Pumunta si Elizabeth sa pinto at sumilip sa peephole. Nakita niyang si Victor, ang kapitbahay niya, ang naroon. Hinahanap nito si Sue at nais siyang imbitahan na mag-inuman sa kanyang apartment mamaya. Ngunit hindi sumagot si Elizabeth, kaya umalis na lang si Victor na masayang bumalik sa kanyang kondo. Matapos iyon, naligo si Elizabeth. Dumating ang ini-order niyang substance, kaya agad niya itong kinuha mula sa deposit box kung saan ito na-deliver. Habang papunta pabalik sa kanyang apartment, nagmadali siyang tumakbo na parang may humahabol sa kanya. Sa pagkapraning, pumasok siya sa isang restaurant at umupo sa isang mesa. Nanginginig niyang tinanggal ang kanyang gloves nang lapitan siya ng waitress at tinanong kung ano ang kanyang o-orderin. Nang maibigay ang kanyang tiya, umalis na ang waitress. Sa harap ng mesa niya, may isang matandang lalaki na biglang nagsalita, "It's long, isn't it?" Nagtaka si Elizabeth at sumagot ng, "Excuse me." Ang sagot ng matanda, 7 days. Napatingin si Elizabeth sa kanya at napansin ang mga tahi sa likod ng matanda habang nahuhulog ang gamit nito sa sahig. Nagtanong si Elizabeth kung bakit siya sinusundan, ngunit ang sagot ng matanda ay nagbigay ng takot. "Hindi pa tayo nagsisimula pero kakainin ka na nito." Sa takot, agad na umalis si Elizabeth, iniwan ang matanda at tumakbo palabas. Habang tumatakbo, nabangga niya ang isang lalaki. Tumilapon ang helmet nito, kaya't sinigawan siya nito bago sumakay sa motor at umalis. Pagka-uwi sa apartment, kinuha ni Elizabeth ang isang kahon at nilabas ang mga bag sa loob.
Sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang papel na may nakasulat na telephone number, ang numerong ibinigay sa kanya ni Fred noon. Sa tuwa, agad niya itong tinawagan at masayang nag-usap ang dalawa. Excited na nagbihis si Elizabeth upang makita si Fred. Ngunit bago umalis, binisita muna niya si Sue sa secret room. Habang tinitingnan si Sue na walang malay, napaisip siya at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang mukha at nagsimulang magduda kung magbabago ang kanyang anyo. Nag-makeup siya ng todo at handang umalis, ngunit nang makarating sa pinto, natigilan siya. Habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang mukha sa doorknob, tila nag-alinlangan siya. Bumalik siya sa restroom, galit na tinanggal ang lipstick, ginulo ang makeup at buhok, at naupo na lang sa upuan. Nagpaalam siya para sa break at pumunta sa restroom, kung saan kinapa niya ang bukol. Sa matinding sakit, dinukot niya ito mula sa kanyang pusod, ngunit bigla siyang nagising, isang panaginip lang pala. Nagising si Sue sa secret room katabi ni Elizabeth. Tumayo siya, pumunta sa sala, at nakita ang mga kalat mula sa party noong gabi. Galit na naglinis si Sue at itinapon ang natirang pagkain. Tumawag siya sa supplier upang magreklamo tungkol sa substance, sinasabing hindi nito natutulungan ang katawan na magtagal ng 7 araw. Pagbalik niya sa studio, wala siyang naabutang tao maliban sa isang technical production staff. Sinabi nito na kanselado ang rehearsal. Nang tawagin siya ng direktor sa opisina, kinabahan siya, iniisip kung may kinalaman ito sa bukol na nakita sa recording. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, masaya ang direktor dahil mataas ang ratings ng show nila. Inalok siya bilang host ng isang mas malaking proyekto na mangangailangan ng matinding rehearsal sa loob ng ilang buwan. Pag-uwi ni Sue, dumiretso siya kay Elizabeth sa secret room. Sinadyang hindi sundin ang 7-day switching schedule, at nag-stockpile siya ng stabilizer fluid upang patuloy na gamitin ang katawan bilang Sue. Naiinis si Elizabeth sa pagiging pabaya ni Sue, habang nadidiri naman si Sue sa self-loathing at binge-eating habits ni Elizabeth. Dahil sa pag-abuso ni Sue, nagsimula ng kumulubot ang balat ni Elizabeth, dahilan upang magreklamo ito sa supplier. Sinabi ng supplier na wala silang magagawa hanggat hindi sinusunod ang tamang programa. Walang magawa si Elizabeth, kundi sundin ang kondisyon upang maiwasan ang tuluyang pagtanda. Sa harap ng kanyang salamin, napaisip siya kung hanggang kailan niya titiisin ang cycle na ito. Habang nakaupo sa sala, nakatulog si Elizabeth. Nagising siya at inangat ang isang paa na puno na ng mga bukol. Pilit niyang itinuwid ito hanggang sa makatayong muli. Kumuha siya ng isang lumang cookbook na minsang ibinigay sa kanya ni Harvey. Sa galit, kinuha niya ulit ang stabilizer fluid mula kay Elizabeth, pilit pinapalawig ang sariling oras bilang Sue. 3 buwan ang lumipas, at ang siklo ng kanilang switching ay tuluyang nasira. Isang araw bago ang New Year's Eve telecast, naubusan na si Sue ng stabilizer fluid at napilitang mag-switch pabalik kay Elizabeth. Si Elizabeth, na ngayoy mukhang kuba at matanda, nagdesisyon na wakasan ang cycle. Bumili siya ng isang espesyal na serum na maaaring mag-terminate kay Sue. Ngunit, sa huli, natukso siya ng kanyang sariling pagnanasa para sa paghanga at muling binuhay si Sue. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagising silang dalawa ng sabay, parehong may malay. Nalaman ni Sue ang plano ni Elizabeth na tapusin siya, kaya't inatake niya ito. Sa kanilang sagupaan, napatay ni Sue si Elizabeth. Ngunit sa pagkamatay ni Elizabeth, nagsimulang masira ang katawan ni Sue, nang hihina ito at nagiging hindi matatag. Sa desperasyon, sinubukan niyang lumikha ng isang bagong bersyon ng kanyang sarili gamit ang natitirang activator serum, kahit alam niyang ito ay para sa single-use lang. Ang eksperimento ni Sue ay nagresulta sa isang nakakatakot at mutated na anyo, isang halimaw na pinagsama ang kanilang mga katangian, Siki Monstro Elisasu. Mayroon itong pinaghalong mukha ni Sue at Elizabeth, kasama ang mga deformidad mula sa serum. Sa pagpoproklama ng kanyang bagong sarili, sinuot ni Monstro Elisasu ang isang mask na galing sa lumang poster ni Elizabeth at lumabas sa live broadcast ng New Year's Eve special. Habang nasa entablado, aksidenteng nahulog ang maskara ni Monstro Elisasu. Nagpanik ang audience sa kanyang kakilakilabot na hitsura. Sa gulo, isang lalaki mula sa crew ang sinubukang patayin siya sa pamamagitan ng pagputol ng ulo gamit ang mic stand. Ngunit imbes na mamatay, tumubo ulit ang kanyang ulo, ngunit mas mutated at nakakatakot ang anyo.
Ang kanyang braso, na maihawak pa ring mic stand, naputol at nagdulot ng pagkalat ng dugo sa audience. Sa kabila ng kaguluhan, tumakas si Monstro Elisasu mula sa studio. Sa kanyang pagtakas, bumagsak siya sa gitna ng visera at nagsimulang maagnas. Sa mga huling sandali, humiwalay ang mukha ni Elizabeth mula sa katawan at gumapang patungo sa star niya sa Hollywood Walk of Fame. Bago tuluyang matunaw sa pulp, umiti ito, isang huling pagninilay ng paghanga na matagal niyang inasam. Kinabukasan, nilinis ng isang floor scrubber ang mga bakas ng dugo sa Hollywood Walk of Fame, kasabay ng paglimot ng mundo sa kabaliwan ni Monstro Elisasu. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video, tulad nito i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.